Salamat sa provision mo sa amin sa araw-araw. Lord, nagpapakumbaba po kami, patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan, mga nasabi, naisip po, nagawa, na hindi po kalugod-lugod sa iyo, patawarin niyo po kami, Ama. Dalangin po namin sa gabi ito ay ang katagumpayan po ng gawain mo po, Panginoon. At pagpalain mo, Lord God, ang mga lingkod mo po na gagamitin sa gabi ito. At patuloy na pagkalooban mo po sila ng karunungan at kaunawaan na nagmumula po sa iyo. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakikiisa po sa gawain mo po ngayong gabi. Pagkagayon din po, Lord, ang mga nasa online, Panginoon. At dinadalangin po namin, Ama, na ang bawat isa, Lord God, ay pagkalooban mo po ng kagaanan at iba yung kalakasan, Panginoon, na nagbubuhay sa iyong mga makapangyarihang salita. At dalangin po namin na patuloy mo po kami pagkalooban ng humble and joyful heart, Lord God, sa paglilingkod po namin sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na po tayo umawi sa ating Panginoon. Bibigay tayo ng ating mga papuri, pasasalamat sa Kanya sa gabing ito na sa bahay pa lang po, hindi ko alam kung parang hirap ako, sinumpong po ako na sigmura kanina. So sabi ko, parang si kaya na lang sana papalitan, kaya lang sabi ko, tuloy kahit hindi masakit. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nawala na po, nagaling na po ng Panginoon. Sige po, tayo po ay magsimula ng mawit sa ating Panginoon. Hallelujah.
hindi ako matatakot, Panginoon, o mga ngabaman, O Diyos. Dahil kilala kita. Ikaw ang aking Diyos na tapat, na hindi nagbabago kailan pa man. Tunay na napakabuti. Kahit minsan kami, O Diyos, ay nagkukulang sa iyo. Pero ikaw ay patuloy mong pinararamdam, pinakikita ang iyong kabutihan. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, na kami po ay naka-attend ngayon sa araw na ito, Panginoon. Na ikaw po ay aming purihin at sambahin, O Diyos. Salamat po sa iyong presensya na patuloy namin nararanasan, nadarama, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Tunay na napakabuti mo. Wala kang katulad, Panginoon. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpawala hanggang minsan ba? Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawala hanggang pinupuri kita. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y pinagbabago.
Panginoon na tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na po ba ang puso at ng bawat isa? Okay. Purihin ng Panginoon. Sa gabi pong ito ay ating pong aniyahan ang presensya ng Diyos. Siya pong ating tunay na tagapagturo sa ating pong harapan. At ako po ay kasangkapan po lamang niya. Amen? Kaya po, matamang ating pong pakinggan at sasabihin po ng Panginoon ngayong gabi pong ito. Hallelujah. Ang ating pong paksa ay may pamagat po nating 8 steps to spiritual health. 8 steps to spiritual health. Ano po? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat sa gabing ito ihahayag mo ang mga prinsipyo, mga panuntunan at bangin po Diyos na dapat po naming matutunan upang maabot po namin ang isang malakas, malusog at masiglang buhay spiritual, Ama. At mangusap ka po sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang Espiritu mo, siya pong mag-speak sa heart po ng bawat isang narito. At maging yung mga nanonood po sa online, live man po ito or on YouTube o God. Ngiling po namin, Panginoon, ang inyo pong pag-abot at ang inyo pong paghilos, paghipo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Nagdedeklara po ako, Panginoon, ng biyaya, pagpapala, kasiglahan, kalakasan, kagalakan, Panginoon o Diyos, sa buhay naming lahat. Natatanggapin mula sa iyo, Ama, sa mga salita mong ito. Purihin ka, Panginoon, at kailan po ang madakila, mataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So alam po natin mga kapatid na ang tao po, ang ating pagkatao ay binubuo po ng 3 sangkap. Tayo po ay may katawan na siya pong nakikita po natin. At yung katawan na ito ay kung tawagin po natin ay capsule lamang or damit lamang ng tunay nating pagkatao. Yun po yung nasa loob na 2 sangkap na meron pa tayo, ang espiritu at kaluluwa. So meron po tayong katawan, meron tayong espiritu, at meron po tayong kaluluwa. Mababasa po natin yan sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 23. So yung pong nakikita nyo na yan, ay vessel lamang. Amen? Yung katabi po na nakikita nyo. Vessel lamang siya. So, kaya lang natin na-identify siya dahil sa itsura po niya. Kung ano yung mata niya, kung ano yung ilong niya, kung ano yung kulay niya, ano buhok niya, ano suot niya. Pero mga kapatid, yung tunay nating pagkatao ay yung nasa loob po, na hindi po nakikita. At yun po yung ating pag-aaralan sa gabing ito sapagkat tayo po ayaw natin mapabayaan ang ating pong kalusugan. Amen ba? Kaya kapag tayo po ay may karamdaman, pupunta tayo sa doktor. Papakonsulta tayo, kaya meron tayong prescribe na gamot, hindi naman kagad natin. O kung yun po ay sa cure. Pero kung ayaw naman natin magkasakit, gumagawa tayo ng paraan, ang tawag natin doon ay preventive. Kumakain na lang tayo ng masasarap pero may inam na pagkain katulad ng prutas at gulay. At umiwas po tayo doon sa mga bawal na pagkain para sa ating pong katawan. So, ganun po tayo ka-metikuloso, ganun po tayo kaseryoso kapag ka po pagdating sa ating health. Dahil doon po nakataya yung ating buhay. Amin ho ba? Katulad po kanina, yung pangyayari na biglaan po. Sabi sa akin ni Maha ay, pakisundo mo na ako, under time lang ako dahil masama pakiramdam ko, namamagana yung mata ko at medyo naninikip ang dibdib ko. Dali-dali, sinundo ko po siya at yun nga, sabi niya ay nakita ko na sisingkit na siya, pula-pula yung mata niya. Tapos, hirapan daw siya huminga. Tara ako, diretso na tayo sa ospital.
gusto pa nga nung una, sa bahay na lang. Pero nung sabihin niya na first time daw niya naranasan yun, na ngayon lang, dahil alam niya, allergic siya eh. May allergy siya talaga eh, sa mga seafoods. Or pwede sa gamot na po, na nainom po niya kasi sumasakit din ang tiyan niya kanina umaga, may ininom siyang gamot. So, yun yung mga possible na cause ng kanya pong allergic reaction. Kaya po namaga yung mga mata niya at nahirapan siya huminga. Pero first time po na talagang sobrang hirap siyang huminga. Na naninikip na yung kanyang ear duct. No? Italuyan ang kanyang hangin. Kaya dinala ko na talaga siya sa doktor. Buti na lang po ay nadala ko dahil kung hindi, collapse talaga po siya. Nakamotor lang po kami. Baka dito, hindi ko po alam anong gagawin ko kung diretso ko dito sa bahay. Ano po. So, binigyan tayo ng wisdom ni Lord na dahil sa hospital at doon naman agad-agad ay napatan siya ng paunang first aid, lunas, no? Nasaksakan po siya ng injection, anti-allergens, no? At medyo lumuwag na yung kanyang paghinga pero nakatulog naman siya sa sobrang lakas din ng gamot na yun. At least napahinga po siya. At within the day, kahapon din po ay nakauwi kami. Pero hanggang ngayon, naman pa rin niya yung panlalakad. Kaya po, hindi siya nakadalo ngayon. Pero online po, nanonood siya ngayon. So, ganun po tayo ika nga ay ingat. Ganun tayo seryoso kapag po nagkakasakit, may nararamdaman tayo. Ayaw natin na yung ating katawan ay malalagay sa peligro. Tama ho ba mga kapatid? Kasi buhay ang nakataya. Hindi man po sa atin, pwedeng sa atin humahal sa buhay. Kaya gumagawa tayo ng lahat ng paraan para maiwasan natin ang sakit o kung meron man ay malunasan. Yun yung ating katawan. Eh, how about yung pong ating espiritu? How about yung ating mga kaluluwa? Kung tutusin, mga kapatid, para sa akin, at sa Bible din naman, sinasabi, sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang daw nabubuhay ang tao sa magitan ng literal na tinapay, kundi dapat mabuhay din siya sa magitan po ng spiritual na tinapay, yun ay ang salita ng Diyos. Para naman yun sa ating mga espiritu at kaluluwa. Tama ho ba mga kapatid? So kung pinapahalagahan po natin, inaasikaso po natin, iniingatan po natin yung ating pong physical health, ganun din po tayo pagdating sa ating pong spiritual health. At dapat niyang mas mataas pa. Mas higit pa nga. So, kung paano ang ating katawan, dapat meron tayong regular check-up. Ganun din, meron tayong dapat regular check-up sa ating home. Dakilang magagawa. Amen? Para sa ating pong mga spirit kaluluwa. At meron po siyang resetang binibigay. Meron siyang prescription. At ang salita ng Diyos yun. Ito po yung ating napapakinggan ngayon. Amen ho ba? Handa na ho ba kayong makinig sa ating pong dakilang manggagamot? Amen. Okay, so ngayon po ano yung prescription ni Lord? What are these steps to spiritual health? Basahin po muna natin yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 9. Okay, starting verse 5. For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. So, praise be to God sa ating pong binasa, kanyang mga salita. Diyan po sa mga talatang yan ay makikita po natin yung walong hakbang tungo po sa isang malusog,
productive, effective na spiritual life. Amen ho ba? Kasi binabanggit po dyan sa bandang huli na kapag daw po pinoposes po natin yung mga qualities na ito o ginagawa po natin yung mga hakbangin na ito para sa ating buhay spiritual, ilalayo daw po natin ating sarili from being ineffective, from being ill, from being sick spiritually, unproductive. Amen. Pero kapag po naman hindi natin ginawa ito, dito nearsighted or blind. So, sa physical, malabo ang paningin. So, may depekto po sa physical health. Amen o ba? Isa-isa na natin. Ano ba yung unang step to spiritual health? 8 po siya. Pero palagay ko, hindi po natin ito matatapos lahat. Haba tayo ngayong gabing ito. Pwede natin putulin. Part 1 lang muna. Then on next week yung part 2. The first one is faith. Sabi nga po natin faith. Faith. Sabi ho ng Hebreo chapter 11 verse 6. Hindi raw natin mabibigyan lugod ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. No one, nobody can please God without faith. Kaya napakalaga ng faith. At yung ating pong faith, yung ating belief, yung ating pananampalataya kay Kristo, yun po yung foundation. Yun po yung una na hakbang sa isang malusog na buhay spiritual. Actually, yung faith, yun po yung starting point ng ating walk with God. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya daw po ay dumarating pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos na natin pakinggan, nagkaroon tayo ng pananampalataya. Amen o ba? Ang pananampalataya po ang pinaka-importanting sangkap para po ang isang tao ay maligtas. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Romans chapter 10 verse 10, sapagkat tinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung papayag niya na siya'y sumasampalataya, ano sabi? Maliligtas siya. So there is faith and there's confession of faith, and because of that, you are being saved. Pero kailangan mo na mapakinggan mo ang salita ng Diyos because ang sabi din ng Bible, sabi ko nga kanina, Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing or listening to the Word of God. Tayo pong lahat, kaya tayo may nakarating. Kaya tayo ngayon ay nandito palagi, sumasamba, naglilingkod sa Panginoon. Nag-start po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen mo ba? Bago mo tanggapin si Christ, kung hindi mo nabasa ang Bible, narinig mo ang salita ng Diyos. At dahil sa salita ng Diyos, alam natin makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, mga kapatid, the Word of God is spirit and powerful. Makapangyarihan po at Espiritu ng Diyos, yung may dala, may hatid na Espiritu ng Diyos, humihipo, humikilos, buhay ang salita ng Diyos. Sa sino man pong taos-puso ito tinatanggap. At pagka pumasok na sa puso ng tao, yun, unti-unti po, nagkakaroon siya ng pananampalataya, and that faith na nagtutulak sa kanya para tanggapin si Christ bilang Panginoon tagapagligtas. I-confess kay Lord na siya buong puso nananampalataya na sa Kanya at sinusukang buhay. At dahil doon siya ay naliligtas. Amen o ba? Nag-agree po tayo doon. Amen? So yun ang starting point. O yun ang first step para sa isang healthy spiritual life. You have to have faith. Dahil sa faith, nagiging believer ka ni Christ. Nagiging born again ka, nagsisimula ka sa pagiging sanggol. Hanggang sa lumalaki ka. Amen? So, susunod na paglaki mo na, ayan, susunod na steps mo na, yung goodness. Number 2.
Di ba? Sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 5, make every effort to add to your faith goodness. Isunod mo daw, na idagdag sa pananampalataya mo, goodness. Sabi sa verse 5. Pansinin yung pagkakasunod. Di ba? Faith, add mo yung goodness. Ano nauna? Faith muna, bago goodness. Pananampalataya muna, bago kabutihang asal o paggawa ng mabuti. Hindi pwedeng baliktad. Ang kaligtasan po natin, matatanggap lang po natin, mararanasan kapag ka nanampalataya ka, hindi sa paggawa mo ng mabuti. Di ba? May mga aral po tayong nakalakhan na sinasabi, tinuturo, kinakailangan gumawa ka ng mabuti para makapasok ka ng langit. Hindi ko binabaliwala, minamalit ang paggawa ng mabuti. Pero kung paggawa lang ng mabuti ang magiging dahilan para tayo makapasok sa langit, bakit pa po bababa si Jesus? Magkakatawan tao at bibigyan kanyang buhay para lang mapako sa krus, sa Kalbaryo. Ang makapagligtas naman pala sa atin ay yung ating magagawang mabuti. Amen? Hindi eh. Sabi ng Romans chapter 3, verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. At sabi din na Isaiah chapter 16, ang lahat ng ating daw mga gawang mabuti ay parang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Bali wala. Kasi hindi naman talaga tayo maliligtas ng sarili nating mga gawa, ng mabuti nating gawa. Sa Efeso 2, 8 hanggang 9, ano sinasabi? Ephesians, sorry. Efeso nakalagay niya. Ephesians. God saved you by His grace. When you believe, nang manampalataya ka, and you can take credit for this. It is a gift of God. Pag you can take credit, ibig sabihin, wala kang ginawa sa iyong kaligtasan. Ang nagligtas sa iyo, yung pananampalataya, ang biyaya ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Verse 9, salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Kaya nga, di ka pwedeng mag-take credit para wala ka rin ipagmalaki. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Pansinin niyo mga kapatid, 2 beses po dito binanggit yung salitang good things. Yung una, salvation daw is not a reward for the good things na ating ginawa. Ibig sabihin, tayo po ay naligtas, hindi sa ating mabuting gawa, kundi sa ating pananampalataya. At nang tayo po ay maligtas na, saka pa lang po nagkaroon ng kabuluhan yung ating mga mabubuting gawa. Nung tayo po ay ma-create na, sabi ng Bible, ma-born again na, ma-create na, o as a new in Christ, no? Yung ating mga good things, yung mga mabubuti nating ginawa, ayan, may kabuluhan na ngayon. Hindi na siya maruming basahan. Nag-gets niyo ba mga kapatid? Pero sabi ko nga, hindi natin pinabaliwala ang mabuting gawa. Pero dapat nauuna mo ng faith. Add mo daw dyan sa faith, good things or goodness. Yan ang sabi ng Bible. Mahalaga po yung ginagawa natin mabuti. Mahalaga po yung goodness. Kasi actually, yun ang proof na tayo tunay na mayroong pananampalataya. Amen? Yun ang patunay na ikaw nga ay tunay na ligtas. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ikaw ay tunay na Kristiyano. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Na ang pangalan mo ay nasulat na sa aklat ng buhay. Yung mabubuting gawa mo, yan yung fruits ng iyong faith. Ika nga. Sabi na Santiago 2:26, kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Kailangan yung dalawa, pero huwag mong pagpalitin.
Mauna muna yung faith, and then good things or goodness. Goodness daw po is knowing what is right and doing it. Ang pagiging mabuti raw po, alam mo yung tama, alam mo yung mabuti, alam mo yung nararapat, alam mo yung kalugod-lugod sa Panginoon at ginagawa mo. Alam po natin na ang opposite po ng good ay bad or evil. Amen? So, the opposite of goodness is wickedness. Amen ho ba? Piliin po natin ang goodness instead of wickedness. Pinuhin natin ang good things, not bad things, not evil things. Sabi po ni Juan, sa ikatlong sulat po niya, sa verse 11, Dear friend, don't let this bad example influence you. Follow only what is good. Remember that those who do good prove that they are God's children, and those who do evil prove that they do not know God. Anak ka ng Diyos. Dahil nanampalataya ka sa Panginoon, ano ang patunay? Ano ang ebidensya? Ano ang pruweba mo? Nakikita sa gawa. May mabuti kang puso. May mabuti kang asal. May mabuti kang pagkatao. May mabuti kang pakikitungo sa iyong kapwa. Alam niyo, kahit na po tayo ay nakakilala na sa Panginoon, meron na akong good thing sa atin. Pero dahil tayo po'y naninirahan pa sa katawan po na ito, nakikinig ko ba kayo, mga kapatid? Naroon pa rin po yung evil. Nandun po sa ating kita ng laman. Na sabi po ng Bible ni Pablo sa Galacia, yun po daw yung umaaway, nag-aaway. Yung ating po old nature na nahirati po sa evil and bad things. Inaaway po niya yung new nature natin ang tanggapin natin si Christ. Pero, praise God, sapagkat meron na tayong new nature na kung tutuusin, mas malakas yun. Mas powerful yun kaysa doon sa ating old nature, doon sa ating evil nature na nandito pa. Why? Kasi ang nilikha na ng bagong pagkatao sa atin, ang Diyos eh. As nilakipan pa niya ng kanyang kapangyarihan. Tapos binigyan ka pa niya ng kanyang espiritu. Amen ho ba mga kapatid? Ano pa ang magagawa ng ating pong lumang pagkatao? Patay na. Patay na yan, actually. Ang buhay na ngayon, yung ating bagong pagkatao, yung good nature po natin, nandito na. Kaya nakakagawa na po tayo ng good thing. Amen ho ba? Dahil sa lakas, dahil sa kakayanan, and of course, dahil sa Espiritu ng Panginoon. And remember, one of the fruit of the Holy Spirit is goodness. Sabi ng Galatians chapter 5, 22-23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Sabihin po natin goodness. Faithfulness, gentleness, and self-control. Hello? The Holy Spirit resides in you. God is in you. God is with us, the Emmanuel. Nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang kanyang kapangyarihan, kakayanan, all the power, all the ability na makagawa po ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kinrate po tayo ng Panginoon with a new nature na hindi po evil kundi good. At yun po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na makagawa po ng mabuti. Nag-start po sa faith. Sabi rito, pairali na natin next step, yung goodness. Dahil nasa iyo na ang Espiritu ng Panginoon. You walk now in the fruit of the Holy Spirit, which is goodness. Number 3,
Ano susunod? Balikan natin yung 2 Peter 1:5. Ano po? Nabi doon? Add to your faith goodness, and to goodness, knowledge. And to goodness, knowledge. So hindi ho sapat na tayo po ay may pananampalataya lang at kabutihan sa ating buhay kung wala naman po tayong knowledge. Wala naman po tayong kaalaman galing sa Panginoon. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kawalan nila ng kaalaman. Knowledge. Ang binabanggit po na knowledge sa Bible ay hindi po isang ordinaryong head knowledge o intellectual information lamang about God. Ibig sabihin, hindi po sapat na alam lang nating may Diyos o alam lang natin ang tungkol sa Kanya. Mahalaga hong magkaroon din tayo ng tunay na knowledge na nakaugnay sa ating personal relationship and experience kay Lord. Nakuha niyo mga kapatid? Yun ang tunay na biblical knowledge. Yung meron po tayong tunay na relasyon at karanasan sa Panginoon. Kasi marami yung tao nagsasabing kilala nila ang Diyos, may alam sila tungkol sa Diyos, may alam sila sa Bible, which is true. Kahit naman ako noong bago pala ako naging Kristiyano, nagbabasa man ako ng Bible, may alam din ako sa Diyos. Sinasabi ko rin, kilala ko ang Diyos. Hindi ako atheist, hindi ako yung mga taong naniniwalang walang Diyos. Hindi ako ganun. Naniniwala ako may Diyos. Naniniwala ako na si Christ ay anak ng Diyos. Naniniwala ako na si Jesus ang tagapagligtas. Naniniwala ako na siya ay namatay doon sa krus para sa ating ikaliligtas, ikatutubos. Ganun, noon. Pero hindi sapat yun eh. Kasi intellectual knowledge lang yung sabihin, or intellectual information lang about God, not about who God is. Kasi pagka may knowledge ka, sabi nga natin kanina, naka-link ito sa atin yung personal. Sabihin nga natin personal. Pag sinabi mong ikaw ay may knowledge of God, biblically, yun ay personal relationship with God and personal experience with God. Alam niyo, sa huling araw, marami daw magsasabi na kilala nila ang Panginoon. They know God. They have knowledge with God. Pero ano sabi sa kanila ng Lord? Basahin po natin yung Mateo 7:21. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Alam niyo ho, malaki ho ang kinalaman ng ating pong obedience kay God. Paglakad sa kalooban ng Panginoon. Pagtupad sa nais ng Diyos, pagsunod sa Kanya, sa atin pong personal knowledge and experience sa Lord. Kasi kung intellectual information lang or knowledge meron ka tungkol sa Diyos, hindi ka makasusunod sa Panginoon. Nagigets niyo mga kapatid? Kasi maliwanag po sinasabi diyan, sa huling araw, marami magsasabing kilala ko kayo ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ibig sabihin nun, makapasok sila sa langit. Sino lang? Yung mga taong sumusunod sa akin. Kasi yung mga tao kung meron hong deep, personal relationship with God at talagang ina-experience us every day, sila po yung mga taong willing sumunod kay Lord. Surrendered na sundin ang Panginoon sa kanilang buhay.
sabi po, biblical knowledge means absorbing truth in your heart and experience it into your life. Yan daw po yung biblical knowledge. Nakalagay ba? Ayun. Hindi po may alam ka lang about the truth, about Jesus Christ, about God, pero hindi mo man talaga na-absorb heartily, sincerely sa puso mo. At hindi mo ito ina-apply to experience sa buhay mo. Baliwala. At purihin ang Panginoon sapagkat tayo pong lahat na narito ay totoong nakakilala kay Lord. Tama ho ba? Hindi ho lamang basta may alam tayo kay God, kundi may relasyon tayo sa Kanya. Personally, dahil na-experience natin siya. And proven yun dahil alam natin na bago buhay natin. At yung desire na gusto natin laging sumunod sa kalooban ng Panginoon. That is exactly yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Na hindi ko yan intellectual knowledge, kundi personal, experiential knowledge. Ika nga po natin. At ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay binigay ng Panginoon para magkaroon po tayo ng knowledge. At hindi lang basta knowledge, kundi guide sa pagkakaroon po ng malalim, malapit, masigla, na karanasan sa Panginoon. Amen? Kaya po, lagi kong tanong kung talagang gusto mong sumigla, lumakas, ang iyong buhay spiritual, ang iyong relasyon sa Panginoon. Nagbabasa ka ba ng Bible? Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Meron ka bang uhaw? Nagugutom ka ba lagi? Na hinahanap mo ang salita? Pag wala yun, naku, may problema, kapatid. Pangatlo pa lang, bagsak na, hindi na ikaw lulusog dyan sa iyong buhay spiritual. Hello, kasi yung knowledge natin kay Lord, lagi sa salita ng Diyos, nagbubulang. Amen o ba? At sabi din po ng Bible si Aling Solomon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Kailangan kasi talaga, mga kapatid, magkaroon tayo ng tinatawag na takot sa Diyos. Kung tayo laging babad sa Biblia o sa salita ng Panginoon, nagbabasa po dito, sigurado ho, ay hindi lang may guidance ka sa paglakad mo sa buhay na ito, kundi laging meron kang fear na tinatawag reverential fear. Dahil alam mo na ang salita ng Diyos ay lagi nagirima sa iyo, nangungusap sa iyo, dahil buhay sa iyo. Babad ka kasi. Amen o ba? Kaya punta po tayo sa pang-apat. Ano yung susunod na idadagdag daw po natin? Faith, that more goodness. Then from goodness, dagdag mo knowledge. Tapos sa knowledge, and to knowledge, pang-apat, self-control. Tagalog, mga kapatid, ay pagpipigil sa sarili. Mali po yung pagpipigil. Dapat self-control lang. Sorry. Alam niyo ba sa Greek word yung self-control? Translate po nila, ang kahulugan pala niya, hold still. Yan pala yung basic sa Greek na meaning ng self-control. Hold still. Yung hold still. Yung huwag kang gagalaw. Ganyan. Huwag kang kikilos. Parang
hanggat walang sinasabi, wala kang instruction, huwag kang kikilos. Steady ka lang. Parang inold up, ano? Huwag kang kikilos. Ang masama. Para daw po yan na runner na nakaposisyon na siya. Yung mga runner po sa sprint, runner, race, track and field. Di ba? Ready, set, bawan. Hanggat hindi narinig yung putok. Naka-hold still sila. Yun. Pag pumutok na sa kanan po sila, pwedeng tumakbo. Para din po yung sa sports din, yung shooter na hold still siya, na kinakailangan para tamaan po niya yung pinaka-target. Walang kagalaw-galaw, talagang nakatutok lang, hindi nanginginig. Hindi malikot ang kamay. Kasi hindi niya tatamaan yung pinaka-bullseye. So, ganun daw po yung ibig sabihin ng self-control. Hold still. Pagpipigil sa sarili. At ang pagpipigil sa sarili, mga kapatid, ay nade-develop po sa panahon ng tukso. Sa panahon ng temptations. Ngayon, ang alam lang po natin sa temptations, eh yung temptation sa babae, no? Or sa lalaki, o yung sexual temptations. Maraming klase, maraming uri po ng tukso. Actually, ang mga tukso pong ito, pagka nadala ka, kasalanan na. So lahat ng uri ng kasalanan nagsimula sa tukso na pinatulan mo. Na kukuha niyo, mga kapatid. Halimbawa, tukso po na hindi lang yung pagbigyan mo yung pita ng laman, kundi tukso na ikaw ay magalit. Natutokso kang magalit. Natutokso kang manira ng kapwa. Natutokso kang mainggit. Natutokso kang gumanti. Natutokso kang magsinungaling. Natutokso kang magmalaki, magmayabang. Tukso ng katamaran. Tukso na kapag pinagbigyan mo, kasala ka. Lahat naman po ng kasalanan nagugat sa pagpatol natin at pagpapailalim po natin, pag-give in po natin sa tukso. Kaya napakahalaga po ng self-control, dagdag po natin. Yun yung fourth step para sa healthy spiritual life, self-control. And self-control na po is the ability to say no to wrong choices in life. Marami po tayong ginagawang pagdidesisyon sa buhay. Araw-araw po yan. Libo-libo po. Pero may mga choices po tayo na mahalaga, lalo na ho kapag nakataya yung ating home relasyon sa Panginoon. Dahil sa oras po na pinili po natin yung mali, dahil sa ating home, pinili natin ang mali, nag-decision tayo ng mali, kapatid, nag-compromise na po tayo. Nakipag-compromise na po tayo sa kasalanan. Nag-give in na po tayo sa tukso. Huwag mo natin gagawin, mga kapatid. Laring-nariyan po ang kaaway. Hindi siya lulubay, hindi siya titigil na tuksohin ka. Sabi ko sa inyo, sa iba't ibang kaparaanan, hindi ka niya matukso sa pagmamayabang, tutuksohin ka naman niya sa pagkaingit. Hindi ka tutuksohin sa pagsinungaling, pero tutuksohin ka naman niya na magalit. Kayang-kaya mo mapagtagumpay ang tukso ng pita ng laman, pero nahihirapan ka sa katamaran. Diba? Ang kaaway, hahanap at hahanap siya ng paraan para ibagsak. Ibuyo ka ng magkasala. At yun ay, kung tawagin natin, tukso. Amen? Ang Diyos po, hindi siya nanunukso. Ang kaaway ho, ang diablo nanunukso. Sabi ho ng Bible,
Hindi nanunukso ang Diyos. Hindi tinutukso ng Diyos ang sinuman. Pero tinetest niya ang sinuman. Pero ang kaaway, tinutukso tayo. Kasi pag sinabi natin tukso, binubuyo tayo na magkasala. Pinagtutulakan tayo na piliin natin yung mali. To choose the wrong ones, the wrong choices in life. Pigilin po natin ang ating sarili. Ngayon, pwedeng sabihin natin, kala ko ba, tutulungan ako ng paisa ng pipigil? Hindi naman ganun, actually. Tutulungan tayo ng Diyos na mapigilan natin ang ating mga sarili. Meron pa rin tayong self-control. Pag meron tayong self-control, nalilimit po natin ang kaaway na maka-penetrate sa ating mga buhay. Makapasok sa ating mga puso. Makubkub yung ating isipan. Sabi po ng Proverbs 25 verse 28, a person without self-control is like a city with broken walls. Nung unang panahon sa Bible, mga kapatid, ang bawat syudad, meron pong mga tinatawag na muog na nakapalibot. Diba? Nakapanood niyo naman sa TV yung mga unang mga kingdoms. May mga malalaking pader na mataas. Yung mga syudad, matataas na mga pader. Yun ang defense po nila from the enemy. Kaya ang Israel noon, nung nadurog po at ibagsak, sirain ng Babylonia, yung pong walls, city of Jerusalem, defenseless na po sila. Wala na po silang nagawa. Nagmukha na talaga po silang kawawa. Ganun din po tayo, mga kapatid. Pag wala ka ng self-control, kawawa ka. Kawawa ka ng kawawa. Agad-agad. Ang dali mo nang pasukin ang masasamang espiritu. Ang dali-dali mo nang ma-penetrate ng mga kasalanan. Kasi sira na yung walls. May menu ba mga kapatid? Mahina ka na eh. Wala ka nang magawa. Parang kami yung pong ring-tailed monkey sa Zulu. Bakit? Sino ba yun? Ano ba yun? Yung ring-tailed monkey sa Zulu, mga kapatid, paano daw hulihin to? Kumuha ka ng buko, butasan mo, alisin mo yung laman, maliit lang, butas. Lagyan mo daw ng saging sa loob, gawin mong bitan. Pag may lumapit daw na monkey, yung ring-tailed monkey, masisilap niya po yung saging sa loob. Susot niya yung kanyang kamay doon sa buko. Tapos, datamputin niya. Pero pagka kukunin na niya po yung saging, lalabas na niya, hindi niya matatanggal. Dahil halos kasya lang yung kamay niya. Pag nakatikom ng gano'n, hindi na niya mailalabas. Huli na po siya. Kaya kahit na papalapit na yung tao, nahuhuli sa kanya, wala siyang magawa. Ayaw niyong bitawan yung saging. Hindi katulad siya ng tao, syempre, alam mo, hindi niya bibitawan yun. Nakahook na siya doon sa saging. At yun ang dahilan kung bakit siya po ay nahuli. Mahuhuli, madaling mahuli. Ganon din po ang tao, mga kapatid, na wala defenseless na po. Hook na siya ng kasalanan. Dahil nga ho, sa lakas ng, hindi naman actually malakas ang tukso eh. Sa Kristiyano, mahina yan kung tutuusin eh. Lumakas lang dahil nga naging defenseless ka na. Actually, nawala na lang. Ikaw ang nawala ng lakas dahil naging defenseless ka na. Ang lakas na ng kapit mo kasi doon sa pitaan ng laman, doon sa kasalanan, kaya ayaw mo nang bumitaw. So, bitag ka na. Mga kapatid, ang self-control po, yan po ay abilidad din at kakayanan na bigay din po sa atin ng Panginoon. Sa Kanya rin po nanggagaling yan. Balikan po natin yung fruits of the Holy Spirit.
Sabi ng Galatians 5:20-23, but the Holy Spirit produces kind of fruit in our lives: love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kita nyo? Magagawa po natin magtagumpay sa lahat ng tukso kung ahayaan po natin ang Holy Spirit sa ating buhay na tinanggap ang hayaan natin kumilos at gumawa. Amen. Nakaapat na po tayo. So another 4 will be continued next week. At sana ho ay, sana po nandito pa rin ho kayo lahat para ho masundan po ninyo ang mensahe kong ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Pasalamat sa Panginoon. Salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa gabi pong ito sa mensaheng aming pong tinanggap. Tuloy nga po, Panginoon, nais mo kami ay lumago sa aming pong buhay spiritual. Nais mo na manatili kaming malakas o lumalakas, Panginoon, sa aming pong pananampalatayang Kristiyano. At kaya naman po, malaking tulong sa amin ang mga salita mong ito na mapakinggan ngayong gabing ito. Sapagkat ang mga tuntunin na ito, prinsipyo nito na kung amin pong lalakaran, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na magbibigay po sa amin ng tagumpay. Tagumpay sa buhay na ito. Laban sa lahat ng uri, ng gawa ng kaaway, tuksuman, Panginoon, ng kasalanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang niyo pong malasakit sa amin na kami po ay araw-araw lumago sa aming pong relasyon sa iyo. At tumibay, Panginoon, ang aming pong spiritual health, Lord. At nais mo, Panginoon, na bago ko man dumating, ay masumpungan mo kami, O Diyos, na sa mabuting kalagayan, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa gabi nito sa buhay ng iyong mga anak, at alam ko, Panginoon, ang pagpapalang biyaya mo ay natanggap na po namin lahat. Ingatan mo kami hanggang sa aming pong pagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige ho. Tayo ay tumayo. Tingnan na lang po. Tama po sinabi ni Pastor, no? Sinabi rin po na salita ng Diyos ay tayo nagtaas through faith. At sabi nga po, the righteous shall live by faith. So tayo mga righteous because of the Lord Jesus Christ. Dapat tayo mumuhay sa pananampalataya ay dapat taglayin din natin yung itong tinuro ni Pastor na ito. Itong mga ang tawag ito, virtues ba ito o moral values. So yan, dapat taglayin natin ito. Sayang lang dahil 4 pa lang yan. So anyway, next Wednesday ay magaling pa rin po kayo dahil naka-online pa rin tayo sa yung 4. So yun po, napaka-importante. Bilang mga anak ng Diyos na namumuhay sa pananampalataya ay dapat taglayin natin yung mga virtues na ito. Habang tayo ay naglilingkod at namumuhay dito sa daigdig. Panginoon o Diyos, salamat po, O God, sa iyong maturuan sa amin sa gabing ito. Tunay nga po, Lord, na tinuturuan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita, Panginoon, kung paano, O Diyos, mabuhay, Panginoon, na may pananampalataya, Panginoon. At di lamang yung panapunti, mamuhay kami, Panginoon. Nataglay, Panginoon, ang mga katangian ito, ang mga virtues na ito. Kung saan, O Lord, ay siya rin pinamuhay, Panginoon, ng aming Panginoon Jesucristo. Na dapat, Lord, ay nakikita sa amin bilang mga anak mo, O Diyos. Kaya nga po, ang aming dalangin, O God, na bilang mga anak mo, O Diyos, bilang mga nasa laman, hiniling po namin ang inyong paggabay, ang inyong pagpapalakas sa amin upang patuloy kami makapamuhay, Panginoon. May isa pamuhay mga bagay na ito, Panginoon. At nang sa gayon, Lord, ay kalugdan mo kami at kalugdan din kami, Panginoon, ng mga tao. Salamat, O Diyos, sa muling pagpapalakas mo, pagpapag-encourage mo, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng mga katurang ito. Dalangin ko, nawa nga po, O Lord, ay ang pagpapatuloy, Lord, ng teaching na ito, O Lord, ay mapakinggan pa rin uli
ng aming mga kapatid, Panginoon, na nasa online at narito, O Diyos, ng sa Lord ay tuluyan pa na matanggap namin ang pinakatakilang mensahe mo, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat po muli, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at dalangin din po namin sa pagkain namin tatanggapin. Kayo po ang magpala nito at maglinis. Magbigay ito sa amin ng kalakasan at kalusugan. At patuloy ko dalangin ang inyong pag-iingat sa aming pag-uwi, O Lord. Purihin ka, dakilahin ka, lahat ng aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Tayo po ay muli umawi sa ating Panginoon.